Pinatunayan ni Victor Wembanyama sa season na to kung paano niya buhatin ang buong team niya na San Antonio Spurs at kung bakit siya tinawag na The Alien ng NBA League. Mula nang tumapak ito sa NBA as a rookie, winasak ng araw nito agad ang napakagandang statline ng mga NBA record holder. At ngayon nga sa pagiging sophomore nito sa NBA at sa team ng San Antonio Spurs sobrang dami ng milestone ang naabot nito sa pangalawang season. Tinapos niya ang unang season niya na may mabigat na numbers with 22.3 points, 10.6 rebounds, and 3.1 assists at may 3.6 blocks per game along with 1.2 steals. At yan nga yung mga milestone na maagang nakuha ang araw nito sa kanyang karera. Sa unang taon niya, nakakuha siya ng youngest player in NBA history to play a game with at least 40 points and 20 rebounds per game. Sinundan nito ng the only players in NBA history to score over 1,500 points, dish out over 250 assists, record over 250 blocks, and hit over 100 3-pointers in a season. At ang the youngest player to achieve the triple-double with double-digit blocks, the only players in NBA history with 250 plus blocks and 250 plus assists. At kasama ang 100 plus 3-pointers in a season, second in NBA history to have 5 or more blocks and steals in consecutive games. Kasama dito ang nabit nito na si Michael Jordan being the first na nakagawa nga raw ng history na yan. Kung iisa-isahin nga raw, hindi natin matatapos yung mga record-breaking na ginawa nitong si Victor Wembanyama sa liga ng NBA sa unang naging taon nito. Tapos siya pa ngayon ang may lead sa NBA na may combined blocks and steal na 3.6 to 4.8 sa nangyaring season na yan. Sobrang unstoppable nga raw ng sentro na to dahil sa kabila ng pagiging dominante nito sa ilalim ang skill nga raw nito pagdating sa ball handling, footwork, and ang pagiging elite shooter nga raw nito na nasa versatile na nga raw nito si Wembanyama. Kung susumahin nga raw siya na siguro ang perfectong player na ngayon nga naglalaro sa NBA League. Sa posisyon nito na center. At ngayon sa pangalawang taon nito sa San Antonio Spurs pinatunayan nito kung bakit siya ang hinirang na Rookie of the Year last conference. Sa 12 games nga ngayon ng San Antonio Spurs sa Western Conference meron silang 6 wins and 6 losses. And sa 12 games nga ng mga yan naging palitan nga lang raw ang panalo at talo sa mga ito. Magandang outcome para dito kay Chris Paul? Oo naman, lalo na sa naging balancing nga raw ang ikot ng bola dahil sa veterans point guard na to. At inasahan na rin yung magiging magandang araw na connection nitong si CP3 at Wembanyama sa San Antonio Spurs, lalo na yung mga pick and roll play na ginagawa nila ngayon. Itong si Victor na simula pa langalan daw ng opening season na grabing performance na agad ang binibigay sa team kontra Dallas. Meron siyang 17 points sa dalawang game nito kontra sa Rockets. Meron siyang combined points sa 43 points sa unang laban nito kontra sa Jazz. May 25 points ito at 24 points naman sa pangalawang tapatan ng mga ito. Kontra sa Sacramento meron siyang 34 points at ito nga lang kontra sa Wizard nakakuha nga ito ng unang career high niya this season na 50 points in 30 minutes to play. Una pa nga lang daw nagpakita na ng napakabigat na numbers itong si Victor para sa San Antonio Spurs. Kaya maraming nagsasabi ngayon na maaga nitong makukuha ang level pagdating sa pagiging dominanteng scorer ng San Antonio Spurs. Tulad nila Luka, Jason Tatum, Shai Gilgeous na in the near future nga raw maaaring mahigitan itong si Victor Wembanyama. And hindi malabo, di ba? Lalo na sa dalawang season pa lamang nito napakagandang statline na ang nakapaloob sa sophomore na to. Sobrang nabalanse nga raw nito ang mga perimeter and pick and roll play nito ngayon dahil sa perimeter skill na meron to sa pagiging 7'4" center nga raw nitong si Wemby napakagandang combination ng size and agility na meron ito sa kanyang versatile na dahilan rin kung bakit tutok nga ang spotlight sa dominanteng sentro na to na San Antonio Spurs. Itong current average niya na 22.3 points per game, 10.2 rebounds, 55.4 shooting percentage and 3.8 block per game. Panigurado nga raw sa pagpasok ng play-in posible nga raw na madali pa nitong ma-increase ang average na yan to 30s na tulad ng mga recent MVP tulad nila Giannis, Nikola Jokic, Joel Embiid at James Harden na sobrang ganda nga rin daw ng mga stat lines na ginawa sa kanilang mga karir.
At kung usapang MVP naman nga raw, hindi rin mawawala ang maaaring makasabay nitong si Wemby tulad nila Anthony Edwards, Shai Gilgeous, na very essential nga raw ang naging development sa pagiging dominante sa scoring. At kung sakali nga raw na makuha agad nito ang tamang laro sa perimeter at ma-develop nga raw nitong si Wemby ang consistency nito sa pagiging scorer ngayong season, hindi malabo na maabot nga raw nito ngayong season ang pagiging elite level sa pagiging MVP this conference. So napakalaki nga raw ng chance na makuha nito si Wemby ang titulo na yan kung magpapatuloy ang consistency nga raw nito sa pagiging dominanteng sentro ng San Antonio Spurs. And yun mga pare ko, tapos na nga ang usapan natin about sa most improved ng sophomore content.